Ang mundo ay puno ng kababalaghan. Ngayon ay ikukwento ko sa iyo ang isang lubhang karumal-dumal na kaso na naganap sa Baofeng County, Henan Province of China noong 1990s. Kapag may nalalaman tayong mga masasamang krimen tulad ng panggagahasa at pagpatay, madalas nating naiisip ang mga sitwasyon kung saan ang mga biktima ay mga pawang kababaihan. Gayunpaman, bihira nating bigyang pansin ang katotohanan na ang mga lalaki ay maaari ding maging target ng ganong kalupitan. Ang kwentong ito ay isang nakakagimbal na trahedya dahil ang killer ay isang bakla at 11 lalaki ang magkakasunod na ginahas at pinatay niya sa loob lamang ng 2 taon. At ang pinakamalupit ay ang kanilang mga ari ay pinutol at pinabad sa alak. Noong una ay inakala ng mga kapulisan na ito ay kanya lamang espesyal na libangan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay natuklasan nila ang isang kriminal na gang na gumagamit ng ari ng mga lalaki bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng alak. At ang number 1 miyembro ng gang na ito ay ang kilalang kriminal na pinangalanang Li Changwo na mula sa Baofeng City, Henan Province of China. Siya ay ipinanganak noong 1969 sa Daichuang. At tulad ng karamihan sa mga kabataan, mahilig siyang makipaglaro ng habulan sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pamilya ay hindi mayaman at umaasa sa pagtatrabaho sa bukid upang mabuhay. Si Li Changwo ang panganay sa bahay at may nakababatang kapatid na babae. Hindi rin masaya ang kanyang pamilya dahil madalas na nag-aaway ang kanyang mga magulang at madalas na bugbugin ng ama ang kanyang ina. Ang kapaligirang ito ng pamilya ay may malaking epekto sa paglaki ni Li Changwo. Ang mga marka niya ay medyo maganda noong siya ay nasa elementarya. Gayunpaman dahil salat sa salapi ang pamilya, nang siya ay tumuntong sa middle school, ay nag-aral lamang siya sa ordinaryong paaralan. At ang kanyang mga marka ay nagsimulang bumaba. At sa mga oras na yon, ang pinakabagong DVD ay naging sikat. At si Li Changwo ay nagkaroon ng matinding interes dito. Nanghiram siya ng isa mula sa isang kaibigan at pagkatapos na panoorin, ito'y may kung anong gumising sa mahimbing na natutulog niyang puso at siya'y nahumaling sa pantasya. Ang lahat ng iyon ay tungkol sa magagandang bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Sa madaling salita, porn videos. At nang kinausap niyang muli ang kaibigan sa hindi inaasang pagkakataon, ay pinakitaan siya nito ng isang kahon ng mas kapanapanabik na mga videotapes. Dahil sa curiosity, nagtanong siya kung pwede siyang sumilip. At sa pagkakataong ito, ang nilalaman ay nauugnay sa mga tema ng homosexual. Si Li Changwo ay wala pang karanasan sa naturang nilalaman ng tape na yon. Ngunit dahil sa pag-usisa, nagpasya siyang panoorin ang video ng buo. At sa pantasyang tuklasin ang dalisay na kagandahan sa pagitan ng parehong kasarian ay nahulog siya sa bangin ng madilim na pag-iisip. At dahil doon ay natuklasan niya na mayroon siyang espesyal na damdamin para sa mga kapwa lalaki. Hindi nagtagal ay may nakilalang lalaki si Li Changwo. At ito ay isang homosexual mismo. Sa pagkakataong yon ay nagkasundo silang magtalik. Matapang na inilagay ng lalaki ang kanyang malalaking kamay sa baywang ni Li Changwo. At dahil sa tukso ng panonood ng porn videos, ang dalawa ay nakaranas ng mainit na pagtatalik. At simula noon ang buhay ni Li Changwo ay sumailalim sa pagbabago. Nagpakita siya ng matinding interes sa pagiging homosexual. At hinahanap-hanap na ng katawan niya ang ganong gawain. At upang makahanap ng angkop na lalaking kapareha, nag-isip siya ng maraming paraan. At sa wakas ay naisipan niyang pumili ng isang palaboy sa lansangan. Ang mga taong ito ay kadalasang nasa ilalim ng lipunan, gumagala ng walang pakialam, at sila yung nasiraan ng bait. Si Li Changwo ay nakipag-ugnayan sa kanila at madalas na gumugugol ng masasayang oras kasama ang mga taong swak sa kanyang panlasa. Inaakit niya ang mga ito sa pamamagitan ng libreng pag-inom ng alak. At saka dadalhin ang mga ito sa isang mainitang pagtatalik na nagbibigay kasiyahan sa kanyang puso sa baluktot na pagnanasa. Nagpatuloy siya sa pagpapakasawa dito at hindi nagtagal ay naubusan siya ng budget. At upang makakuha ng mas marami pang kita, sumali siya sa isang grupong kriminal na kinasasangkutan ng mga lalaki na nag-trigger sa kanya upang gawin ang
nakakatakot na pagpatay. Naganap ang unang pagpatay noong March 18, 1991 nang ang Shaoqi Township Police Station sa Baofeng County, Henan Province ay nakatanggap ng ulat na may sumiklab na sunog sa isang bukirin ng trigo sa nayon. At matapos na maapula ang apoy, natuklasan ng mga taga-nayon ang isang sunog at walang ulo ng katawan ng tao na tila sa isang binata. Ang lalaki nakahiga at biyak ang tiyan at nakaluwa ang bituka at putol ang kanyang ari. Di nagtagal ay natagpuan nila ang ulo nito sa pamamagitan ng police dog, mga 20 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga resulta ng autopsy ay nagpapahiwatig na may marka ng kordon sa paligid ng leeg ng biktima. At pagkatapos noon ay isang espesyal na task force ang isiniayos upang makilala ang biktima at mahuli ang killer. At dahil walang nakitang bakas sa pagkakakilanlan ng biktima, ay nag-post ang kapulisan sa mga pahayagan sa Henan at Hubei na humihingi ng tulong sa publiko. At pagkatapos ng mahigit isang buwang pagtutok sa kaso, ay hindi pa rin ito nalutas. At pagsapit ng July 14, 1992, natagpuan ang hubad na katawan ng isang lalaki sa isang abandonadong kang bed stove ni Yu Jian na nakatira sa Neodian. Ang kang bed stove ay isang mainit na lugar kung saan takbuhan ng mga Chinese kapag taglamig. Sa loob nito ay nakahandusay ang isang bangkay na may nakatali na straw rope sa leeg at nylon rope na nakatali sa kaliwang kamay. At putol ang kanyang ari, ginahasa sa pamamagitan ng anal sex. At ang mga dugo ay nagtalsikan sa pader na may indikasyon ng pagpukpok ng adobeng bato sa ulo na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. At kalaunan ay kinilala ng isang lalaki na mula sa kalapit na bayan ng Shiying ang namatay bilang kanyang nakababatang kapatid na may sakit sa pag-iisip. Sa ginawang panayam ng mga kapulisan sa mga saksi, siya ay nagsabi ng ilang sandali bago ang insidente, isang binata na may magandang pananamit ang nakita nilang kasama ng biktima na namamalimos para sa pagkain at gumala sa hangganan ng Baofeng at Jiaoxin County. Nang tanongin nila ang binata kung saan ito galing, sinabi niyang siya'y galing sa Shaoqi Township. Nang malaman ng kapulisan ang mahalagang impormasyong ito, ay agad na lumipat ang kanilang operasyon sa Shaoqi Township at nagsimulang mag-obserba sa mga kalalakihan doon. At habang patuloy ang pag-iimbestiga, noong July 29 sa parehong taon, natagpuan ang bangkay ng isa pang lalaki sa isa pang abandonadong bodega na mga pampasabog sa tabi ng pabrika ng porselana sa Yangchuan Township. Tulad ng mga naunang biktima, ang kanyang hubad na katawan ay nakahandusay at nasa estado na matinding pagkaagnas at bloated. At putol din ang kanyang ari at may punit sa anal. At sa tabi ng pader ay may nakasulat na ako ang killer at siya ang sacrifice sa pamamagitan ng dugo. Nang tanungin ng kapulisan ang lokal na taga-nayon, sinabi din nila na 3 araw lamang bago nito, isang lalaki na may maayos na pananamit ang kasama ng biktima mula sa istasyon ng tren ng Yangchuan sa kahabaan ng highway patungo sa pinangyarihan ng krimen, na pinapalo niya ang biktima ng stick sa daan. At nang gabi rin yun ay may nakakita sa dalawa na natutulog sa bukirin ng trigo. At kinaumagahan ay iniulat ng isang taga-nayon na nakita niya ang estranghero na dinala ang hubad na biktima sa isang abandonadong bodega. At maya-maya lang ay nakita niya ang estrangherong lalaki na nakaupo sa hagdan ng pintuan ng bodega. Ngunit wala na ang biktima. At mula sa impormasyong nakalap ng kapulisan, mula sa 2 pagpaslang, napagpasyahan ng mga investigador na malamang na pinatay sila ng iisang killer lamang dahil sa pareho ng pagkakapattern ng pagpatay. At sigurado sila na iisa lang din ang killer mula sa hindi nalutas na kaso noong 1991. Batay dito, ang 3 kaso ay pinagsama-sama at isang masusing investigasyon ang kanilang inilunsad at mahigit sa 40 pangunahing suspek ang inimbestigahan sa lugar ng Shaoqi, Yangchuan at Neodian. Ngunit walang bagong ebidensyang natuklasan at ang mga kaso ay itinigil. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagpatay. Dahil pagsapit ng February 14, 1993, isa pang hubad na katawan ng lalaki ang natagpuan sa isang lawa sa timog kanluran ng Shaoqi. At sa kabila ng pagkaagnas, ay natukoy ng mga otoridad ang namatay bilang isa pang lokal na binata na dumanas ng demensya.
At upang posibleng makahanap ng matibay na ebidensya, pinatuyo ng kapulisan ang lawa sa loob ng 3 araw. Ngunit sila'y nabigo sa pagnanais na may makitang mahalagang bagay. At noong April 28 sa parehong taon, isa pang naagnas na katawan ng lalaki ang natagpuan sa isang kanal sa Shaoqi na sinundan ng isa pang bangkay noong May 5. Parehong natagpo ang hubot-hubad ang 3 lalaki na tila sinakal at pinaso at nasa isang estado ng matinding pagkaagnas. Sa pagsusuri sa mga gamit ng huling biktima, napag-alamang na siya ay isang mental patient. At noong October 15, isa pang bangkay ng hubad na lalaking putulang ari ang natagpuan sa kanal, na may ilang mga tornilyo na nakapasok sa mga kamay na nagpapahiwatig ng pagpapahirap bago pinatay. At noong February 20, 1994, ang ibabang kalahati ng katawan ng isang lalaki na may mga marka ng paso sa mga binti ang natagpuan sa isang kanal na humigit kumulang 600 meters sa timog ng Dabajuang. At matapos noon ay isa pang bangkay na walang ulo ang natagpuan ng mga investigador sa kalapit na Sigan Canal sa Sipaling. Ito ay may magkaparehong mga marka ng paso mula sa balikat hanggang binti at bali. Ang walang katapusang tambak na mga bangkay ay nag-iwan sa mga kapulisan ng kabiguan na malutas ang kaso. Ngunit sa sandaling ito, ang mas mahalagang bagay kaysa sa paghahanap sa killer ay ang patahimikin ang publiko. Dahil ang mga katawan ng mga lalaking biktima na matapos salayin ay pinahirapan at pinatay at nagdulot ng matinding takot sa mga lalaki ng Baofen County. At maging ang paglabas sa kanilang nayon para magtrabaho ay mga bagay na kinakatakutan na nila. At pagsapit ng August 27, 1994, isang hubad at lubos na naagnas na bangkay ang muling natuklasan sa timog ng pangunahing kanal ng Jiachay Village, Nyojan Township. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng autopsy, nahirapan na silang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. At noong May 24, 1995, isa pang hubad na katawan ng isang hindi kilalang lalaki ang natagpuan sa taniman ng trigo ng Daichuang Village, Shaoqi Township. At matapos na siyasatin ang lugar, natukoy na ito ay isa pang kaso ng pagpatay at panggagahasa sa isang mental disorder patient. Parami ng parami ang mga kaso ng pagpatay sa lugar. At ang itsura ng kamatayan ng bawat bangkay ay lubhang kakilakilabot. At walang sinuman ang makakaisip kung anong uri ng tao ang mamatay tao na ito na may ganitong psychological at abnormalidad na pag-uugali. At ang tanong ng bayan ay kung ano ang dahilan kung bakit ang serial killer na ito ay gumagawa ng ganong bagay at bakit napakalupit na inaatake niya ang mga lalaking ito na walang kalaban-laban. Mula noon, ang mga investigador na nakasuot ng simpleng damit ay nagpagala-gala sa Nanguan, Baofen County, na nagbabaka sakali na mahuli ang killer. Hindi iyon ang unang beses na nagpatrolya sila sa gabi. Gayunpaman, sa tuwing lumalabas sila ay laging puno ng takot at tensyon ang kanilang damdamin, sa takot na baka mabiktima rin sila ng serial killer. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi pangkaraniwan para sa isang kapulisan. At noong gabi ng August 4, 1995, natagpuan ng investigador na si Jia Hongwei, ang isang binata na maayos ang pananamit na naglalakad kasama ang isang maruming binata na nakasuot lamang ng pantalon sa Nanguan, nakilalang may sakit sa pag-iisip. At sa kanyang pagkaalala sa mga paglalarawang ibinigay sa mga testimonya ng mga saksi, ay sinundan niya ang dalawa, na pagtanto niya na sila ay patungo sa Shaoqi. Pagkatapos ay agad na tinawagan ni Jia ang kanyang katropa na si Police Kang Yong Chao na may motorsiklo. At ang dalawang investigador ay lumihis ng daan at nagtakda ng isang ambush sa isang cornfield bago dumating ang kanilang target. At nang dumating ang dalawang lalaki sa taniman ng mga mais, ay sinimulang hubaran ng estranghero ang binata na may sakit sa pag-iisip. Agad nagpaputok ng babala ang mga investigador at agad na sinunggaban ang estrangherong lalaki para hulihin. At sa panahon ng interogasyon, ang lalaking nagngangalang Li Zhangwo ay umamin sa kanyang krimen. Inamin niya na di umano ang kanyang pag-ugali daw ay naimpluwensyahan lamang ng mga pornographic videos. At sa ginawang pag-iimbestiga ng mga kapulisan sa kanyang silid, ay nakita nila ang isang malaking tumpok ng pornographic na mga CD tapes na lalong nagpatibay sa kanyang mga krimen. At sinabi din ni Li Zhangwo na hindi niya gustong pumatay ng tao.
Noong una ay nahumaling lamang siya sa mga homosekswalidad at umibig tulad ng isang normal na tao. At sa tuwing nagpapakita siya ng pagmamahal sa ibang mga lalaki, siya'y pinagtatawanan at pinagtitinginan na para bang halimaw. At pagkatapos nito ay pinuntirya niya ang mga taong may sakit sa pag-iisip at nakagawa ng 12 magkakasunod na krimen na pumatay ng 11 tao matapos silang gahasain sa pamamagitan ng anal sex. At matapos napatayin ang mga taong ito, napagtanto niya na maaari niyang ibenta ang kanilang mga ari para sa pera. Kaya nagsimula siya maghanap ng pagbebentahan at sa pamamagitan ng mga koneksyon niya sa gay community, nakilala ni Lee Zhangwo ang isang kriminal na gang na dalubhasa sa pagbebenta ng mga organ ng mga biktima. Hindi nagtagal ay sumali si Lee Zhangwo sa gang at napakaaktibo niyang miyembro at madalas siyang nagdadala ng mga bagong pinutol na organ ng mga biktima. At ang mga pulis na nagpunta sa bahay ni Lee Zhangwo ay may nakita isang malaking bote ng alak na may mahalagang bagay na nakababad sa loob nito. At yun ang mga ari ng mga biktima na ibinibenta ni Lee sa mga kriminal na gang sa lugar ng Tibet. Ang gang ay dalubhasa sa pagbili ng mga reproductive organ at sila'y kumikita sa pagbili at pagbebenta ng mga ito sa buong bansa. At ang kanilang pangunahing pangalan sa pagbebenta ay sa pamamagitan ng isang uri ng alak na tinatawag na Zanka. Ang alak ng Zanka ay isang natatanging alak sa mga lugar ng Tibetan at ito ay pangunahing ginagawa mula sa malalagkit na bigas, sorghum, highland barley at iba pang mga butil at binababara ng ari ng tao. Dahil sa kakaibang kultura ng alak sa mga lugar ng Tibet, maraming mga Tibetan ang gumagamit ng Tibetan wine upang aliwin ang mga bisita sa espesyal na okasyon. At matapos matanggap ang impormasyong ito, agad na kumilos ang pulisya at naglunsad ng malawakang operasyon ng pag-aresto sa nasabing gang sa lugar ng Tibet, kung saan nakumpiska nila ang isang malaking halaga ng pera at mga alak na may nakababad na ari ng lalaki. Pagkatapos noon ay nilitis at hinatulan dahil napatunayan nagkasala si Lee Zhangwo sa lahat ng mga kaso, kung saan siya'y hinatulan ng kamatayan. Siya'y pinaniniwalaan na binitay pagkaraan lamang, ngunit ang eksaktong petsa ay hindi malinaw. Ang kaso ni Lee Zhangwo ay isang napakalupit at barbarik na kaso. Ang kanyang mga krimen ay hindi lamang nasasangkot sa panggagahasa, pagpatay at pagtakip ng ebidensya, kundi pati na rin ang pagputol at pagbebenta ng mga ari ng biktima na hindi katanggap-tanggap sa publiko. Ang proseso ng investigasyon sa kasong ito ay puno rin ng mga paikot-ikot at pagpapahirap.